Ikaw sa aking panaginip, hindi ka nawawala. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. So yung title pala nito ay yung Sa Aking Panaginip by Jeneline Mercado. So napakaganda ng kanta na to mga ka-idol. Plucking version pala tong ituturo natin. Okay? Plucking. So huwag kayong mag-alala kasi easy plucking lang yung gagawin natin. So may mga bar chord nga lang siya. No? So dito muna tayo sa plucking. So yung plucking pattern natin is magiging dalawang klase. Okay? So yung una muna is ganito. Okay? 3. Pag sinabi ko yung number, ibig sabihin yun yung string mga ka-idol ha. Yun yung string. So ito yung bilang ng string 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So yung plucking pattern natin is 3. Okay? Third string 3. Tapos 2, 1 sabay, 2, 1 sabay. Tapos 3 ulit. Okay? Kasi yung bass mamaya ipapaliwanag ko sa chords na. Okay? So yung plucking pattern natin na una is ganito. 3, 2, 1, 3. Okay? Dalawang beses yan kada chords. No? So ulitin ko. 3, 2, 1, 3. Kada chords, dalawang beses. Okay? 2 times nyo munang gagawin kada chords. Pag may open close parenthesis naman yung chords, isang beses na lang. Okay? So, pag may open close parenthesis yung chords, is ganito na lang siya. 3, 2, 1, sabay, 3. Lilipat agad. Okay? So, mamaya, yung bass is nasa taas ng chords. Okay? So, para mas maintindihan nyo, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya dyan, no? Kung mapapansin nyo, yung taas ng chords is may mga number na. No? So, ibig sabihin lang nung number sa taas ng chords, yun yung bass. Okay, yun yung bass nila. Halimbawa, dyan sa D may number 4, ibig sabihin nun, 4th string muna, tsaka na yung 3, 2, 1, 3. Okay? So, malinaw, no? So, pag may open close parenthesis, isang beses na lang. Okay? So, sana malinaw, no? So, yung chords dyan, no? So, D. So, yung D, first, third, second, tsaka third. Okay? May number 4. Ayan. Tapos, B minor, may number 5. So, yung B minor, second fret lang nyo ibabar. Dito sa third fret, second string. Sa 4th fret, 4th tsaka 3rd string. Okay, B minor na may number 5. G na may number 6. Okay, so yung G, first, second, tapos 5th tsaka 6. Okay, G na may number 6. Diyan na papasok yung may open close parenthesis na E minor. Okay, so yung E minor may number 6, nasa loob ng open close parenthesis. Now, so yung E minor, 5th tsaka 4th string lang sa second fret. Ayan. Tapos A7 na may open close parenthesis na may number 5 naman. So yung A7 second string lang sa second fret tsaka fourth string sa second fret pa din. Okay, ayan. Yan yung A7. So may number 5 yung A7, no? So yung chords na yan, yung 5 chords na yan, dalawang beses nyo muna silang gagawin. Okay? Pag nagawa nyo ng dalawang beses, pupunta kayo ng F sharp. So, yung F sharp may number 6. Okay? So, yung F sharp sa second fret niya nakabar. Dito naman sa kanyang third fret, third string. Sa fourth fret, 5th, tsaka 4th. Okay? Ayan yung F sharp na may number 6. Okay? So, ganun siya, no? So, ulitin ko sa plucking, no? Pag walang open close parenthesis, dalawang beses yung gagawin muna yung 3, 2, 1, 3. Okay? Pag nasa loob naman ng open close parenthesis yung chords, isang beses na lang. No? So, ngayon sasampulan ko para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. No? So, dito lang ako magpe-play ha para mas maintindihan nyo yung tunog. So, ganito siya kapag kinantahan. Di ko na kailangan pa ulit-ulitin na ikaw ang laging naroon sa puso't isip ko. Isa pa, ulit nyo lang ulit. Sa bawat sandali naaalala ka at di magagawang limutin ang katulad mo. F sharp na yan. Pagkat sa'yo'y papasok na yung kanyang refrain. Okay? Natutong magmahal. So, papasok na yung refrain. So, ngayon, proceed na tayo sa kanyang refrain. So, yung refrain niya dyan mga ka-idol, no, is B minor.
So, hindi ko nabibigkasin yung number, no? Kasi nandiyan naman na sa taas ng chords yung mga number nila, no? So, B minor, G na may open close parenthesis, D na may open close parenthesis, E minor may open close parenthesis, A7 may open close parenthesis. Okay, so may mga number naman yan kaya hindi na natin bibigkasin, no? So, doon na lang kagad tayo sa kanyang pagkanta, no? So, kakantahan natin. So, ganito naman siya kapag kinantahan. So, magsisimula tayo sa F sharp, no? Para hindi putol yung tunog. Sa F sharp tayo magsisimula, no? Sa may verse. So, doon sa isang katulad mo, pagkat ngayon natutong magmahal, ang puso ko na ang pintig ay bakit nga ba laging papasok na yung chorus. Ikaw sa aking, papasok na yung chorus niya. Okay? So ngayon proceed na tayo sa kanyang chorus. So yung chorus niya naman dyan is D. Ayan, so may mga number ulit yan ha. Hindi ko nasasabihin yung number nila, no? Ayan, D, B minor, G na may open close parenthesis, D na may open, E minor may open, A7 may open. Okay? Yung mga chords na yan, dalawang beses yung gagawin. Okay? Dalawang beses. So, sasampulan ko yung chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin, no? So, ganito siya sa chorus pag tinugtugan. Ikaw sa aking panaginip, hindi ka nawawaglit, kahit kailan pagmamahal para sa'yo'y hanggang, ulitin nyo lang ulit, langit at ang aking pag-ibig ay hindi magbabago, dahil sa'yo may sikat at makulay ang aking mundo. Papasok yung instrumental doon sa mundo, okay? So yung instrumental natin dyan is D, G, B minor na may open close parenthesis, E minor may open close parenthesis, A7 mayroong open close parenthesis. Okay, so ganito naman siya sa instrumental, no? May sikat at makulay ang aking sa mundo na, tsaka napapasok yung instrumental. Mundo. Tapos yung may open. Tapos verse ulit. Na la 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 la. Okay, papasok ulit yung verse. So, ganun lang siya kadali tugtugin, no? So, practicein nyo lang yung bar chords para hindi kayo mahirapan sa mga ganitong klaseng kanta. Okay? So, yun lang naman sana naintindihan nyo at nagustuhan nyo. At syempre, good luck sa bago nyong matututunan.